Okay, what is the title for today, mga kababayan? Sa kabila ng gusto kayong ibala sa Bratatatatat, bilang na ang araw ninyo. Sino ito? Bangag at Bartek. Okay, actually pag-uusapan natin yung mga kasinungalingan ni Kuting Jr. na ipapaalala natin sa inyo. Pero gusto ko lang paalala muli sa inyo mga kababayan na ipagdasal nyo kaming mga maiisog na katulad ninyo. Kasi gusto kaming gurgurin ng gobyernong Bangag at Bartek. Kaya nga nananawagan tayo sa men and women in uniform. Ano pa ang iniintay ninyo? Gusto nyo pa bang magurgur ang inyong mga kapwa Pilipino? O kayo ang unang magurgur dyan? At recently nga, gabi ay pinag-usapan natin ang breaking news kung saan ay may nagsusurveillance sa law office ni Attorney Vic Rodriguez. Attorney Vic, huwag kang matakot. Alam ko ikaw ay isang maisog katulad ko. Ang sayo ay isa lang, akin tatlo. Tatlo ang death threats. At actually, infinite yan. We have to fight, mga kababayan. Hindi tayo pwedeng magpaka dahil tayo ay sinisindak ng mga yawa na ito, malulungkot-lungkutan tayo. No! Kailangan nating labanan ang mga walang hiya dahil bilang na ang araw ng mga yan. Speaking of bilang ang araw, bago ko ituloy ang aking bratatatatat ng Nganga Bells, mga palangga, ay pag-usapan natin yung pinangako ni Marcos Jr. ng ikalawang sona niya na bilang na ang araw ng mga smugglers and hoarders. Remember that? Okay? Remember. Pinapaalala ko lang sa mga Pulawan, Dilawan, actually wala na yun eh. Alam niyo kung ano ang labanan ngayon? Bangag versus maiisog. Sino yung mga bangag? Di yung mga nasa Malacanang at yung mga nagpapaniwala sa kanila. Sino yung mga Bartek? Sila yon. So tapos na ang kwento ng Dilawan, Pulahan, Putian. Tapos na yon mga kababayan. You know why? Maiisog o matatapang na Pilipino na ang maninindigan ngayon, it doesn't matter kung kayo ay Dilawan before o kayo ay Pulahan before, like ako, budol, di ba, budol. So, tapos na po ang paghahati-hati nating mga Pilipino, pula, puti, green. So, it's between good and evil. It's between maisog and bangag. So, your choice. Saan kayo? Sa maisog o sa bangag? Kalimutan nyo na, mga palangga kong Pinklawan at Dilawan. I will still mention that. Pero kayo ay dapat nasa panig kayo ng maisog. May Perez, thank you. Why? Katulad ninyo, katulad ko, kayong mga Dilawan, Pinklawan, Putian, kung ano man ang inyong kulay in the past, nangarap kayo na ang inyong mga leaders na sinuportahan, ang inyong mga politikong sinuportahan, ay iaangat kayo sa laylayan. Diba? Kami din, ay ibabangon kami, di ba? So dahil nga binigo tayo ng mga yawa, so there's no more color, political color, wala nang mga colorful na kasinungalingan. It should be maisog ka lang or bangag ka. Your choice. Your choice, mga kababayan. So, mga palangga, pag-usapan natin ang bilang na ang araw ninyo. Balikan natin. Doon sa mga bangag at sa mga maiisog na mga Pilipino, sabi ko nga, let's talk about second sona ni Bangag. Na sinabi niya na, ito actually ang kanyang statement, bilang na ang, sabi niya, bilang na ang mga araw ninyo, mga hoarders and smugglers. Ito, binalikan natin yung article. Bilang na ang araw ninyo. Ayan, ihahabla namin ang mga smugglers at hoarders dahil hindi ito tugma sa magandang layunin ng pamahalaan ay sa halip ay mapapahamak hindi lang ang mga magsasaka, kundi tayo rin na mga mamimili kaya hindi pinapayagan ang mga ganitong kalakaran.
ang mga hoarders at smugglers ang dahilan ng pagtaas ng presyo dahil namamanipula nila ang produktong agrikultural. Okay? Ngayon, mga palangga, balikan natin. Ang sabi ni Marcos Jr., bilang na ang araw ninyo na mga hoarders. Pero anong nangyari? You, bangag supporters and maisog supporters, walang nangyari. Kasi sila pala ang hoarders at smugglers. Kaya si Marcos Jr. ay during that time nasa DA pa siya, Department of Agriculture. Nasaan na ang bilang ang araw nyo? Ulit, imbis na hulihin, padalhan ng 2 batalyon na mga CIDG at mga SAF, katulad ng pag-abuso ni Marcos Jr. at ni Bartek Lisa sa mga kabataan sa Davao na violate ang kanilang human rights, which is pinangako din ni Marcos Jr. yan, na sa kanyang mga zona na protektahan niya ang human rights. Ang nangyari, imbis na magpadala ng batalyon, 2 batalyon kay Michael Ma at ang dyan sa Bureau of Customs kay Rubio at sa mga kasabwat nila, ay again, ini-enjoy nila ang pagnanakaw, ang pagsasmuggle. See? Kaya kung ikaw ay matino, forget about your being pulawan, dilawan, o pingplawan. I'm telling you, right now, you na nakikinig, mamili ka, bangag ka, o maisog ka, o matapang, o ayaw mo ng Bisaya na term, matapang, o ano ba sa Ilocano ang matapang, o sa Kapampangan, o sa Bicol, name it, kahit anong gusto nyong pangalan, translate nyo lang. You know, mga kababayan, ang sabi nga ni Kuting, ni Bangag, ay poprotekta, binasa ko kanina na ang mga smugglers at hoarders, ito po ang nakakaapekto sa, not only sa farmers, but sa mga mamamayang Pilipino, lahat, whether you're rich or poor, na bumibili ng pagkain. Unless na lang, animal ka na hindi ka, animal, kumakain din naman ng pagkain. Diba? Mga baboy ramo, kumakain ng mga gulay. Uragon sa Bicol. Ay, akala ko yun, no? Uragon, akala ko dati masamang word yan, Charita Valle. Kasi sa Amon, sa Ilonggo, Ulagon. Bala daw, si Lisa, bala ang yapo tayo kalkal. But anyway, let's talk about sa kanya mga pinangako. Ano pa ang pinangako ni Kuting? Ito mga palangga, binalikan ko ang kanyang, sa dami niyang pinangako, ito lang ang gusto kong ipaalala sa inyo. Unang zona, pinangakuan kayo nang magbibuild siya ng mga ospital. Basahin ko. Para tayo magkaintindihan, mga bangag at mga maisog, babasahin ko yung sinabi niya. Sa pakikipagtulungan ng Kongreso, itatatag natin ang sariling Center for Disease Control and Prevention at ang isang Vaccine Institute. Pak, pinalakpakan ng mga bangag sa Kongreso at Senado. Magtatayo tayo ng dagdag na mga health center facilities. But beyond the issues that the pandemic has brought, the need for a stronger healthcare system is self-evident. Okay? Sulat ko lang itong 90 billion. Makakalimutan ko to. 90 billion sa PhilHealth. Okay? Singit natin sa usapin ito. But beyond the issues that pandemic has brought, the need for a stronger healthcare system is self-evident. This is first zona, ha? We must bring, July ito, we must bring medical services to the people and not wait for them to come to our hospitals and healthcare. Pak na naman ang mga hitad. Napakinggan natin ng husto ang napakinabangan natin ng husto ang malalaking specialty hospitals gaya ng Heart Center, Lung Center, Children's Hospital at National Kidney and Transplant Institute. Kaya maliwanag na hindi puro ganyan ang bangag na yan. Maliwanag na hindi lang dapat dito sa National Capital Region, kundi maging sa ibang parte ng bansa. Pak na naman ang mga julul.
Okay? Maliwanag na hindi lamang dapat dito, lamang sa National Capital Region, kundi maging sa ibang parte ng bansang kailangan magdagdag ng ganitong uri ng mga paggamutan. Pak-pak-pak na naman ang mga hangag, ang mga baghak. Ay, nako. Bukod dito, upang mailapit natin ang healthcare system sa taong bayan na hindi sila kailangan pumunta sa sentro ng kanilang bayan, lalawigan o region, ay maglalagay tayo ng mga clinic, mga RHU na pupuntahan ng mga doktor, nurse, midwife, medtech, isang beses, 2 beses sa isang linggo, nang sa gayon, magiging mas madali na may karamdaman na magpapagamot ang hindi na kailangang magbiyahe ng malayo. Pinalakpakan na naman siya. My question to you, fellow maisog. Tanong mo kayo, mga palangga, may naipatayo ba since July 2022 si Barcos Bangag na ospital sa inyong lalawigan? Sagot. Comment kayo dyan. May naipatayo ba? 2 taon na. And to remind you, binigyan niya ng 11.12 billion pesos na budget ang Special Medical Center na yan. Okay? At yung sinasabi niya na isabatas na rin yan noong last year, August 2024, kaya nga inalat niya ng budget na 11 billion pesos, mga palangga. Dahil nga, yung sinabi niya ay na sa batas na yan last year. Okay, anong batas yan? Ito, Republic Act 11959, an act establishing specialty centers in the Department of Health Hospitals in every region and in government-owned or controlled corporation, specialty hospitals, and appropriating funds therefore, Pasahin ng batas, kailangan lang natin maintindihan na mayroong batas na pinirmahan niya, then binigyan niya ng 11 billion worth of budget. Nasaan ang ospital? Nasaan? May lung center ba sa Bicol? May heart center ba sa Bisaya? O sa Mindanao, sa Davao, sa North? Nasaan? That's why I'm telling you, this is not about yellow, pink, red, or green. This is about between bangag and maisog or matapang or kadiliman o kaliwanagan. So mamili kayo para mas maganda yung kaliwanagan. Saan kayo? Sa kadiliman o sa kaliwanagan? Wala. And aside from that, 90 billion, okay, yung funds na dinownload nila sa Office of the President sa PhilHealth. Saan napunta yung 90 billion na yan? Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kapalangga, mga kababayan, forget about kung kayo dati ay supporter ng Dilaw. Kasi nagsama-sama na ang dilaw at pula. Ang naiwan na lang yung mga para sa maisog na ang mga maiisog na para sa bayan na ayaw makipag bang. Let's talk about bang later. Ngayon gusto ko ipaalala to sa inyo kasi nakakalimot ang Pilipino. Mabilis kayong nakalimot kaya kayo ginagamit ng mga ulubong na mga politikong ito. This is not about, sabi ko nga, paulit-ulit ang sinasabi ko sa inyo, hindi po ito ang pag-uusap natin kung sino po ang sinuportahan ninyo in the past. Ang pinapakita natin dito kung ginawa ba ni Marcos Jr. ang mga pinangako niya mga ospital. Eh di sana, di tuwang-tuwa tayong lahat, whether you're pink or yellow. Kasi, hindi porket yellow ang gumawa, di ba? I mean, Dilawan ang nagpatayo ng mga proyekto, ay dahil galit tayo, ayaw namin ng Dilawan Kahit na maganda yung ginagawa nila, hindi natin susuportahan. Mali. Kasi pag ganyan ang mentality ninyo, lulubog lalo ang buhay ninyo. At sooner, kayo na ang biktima ng bratatatat. You know what I mean? Kaya, make up your mind. Speak up, make up, stand up. See, pangako yan. Balikan niyo yung sona niya. Binalikan ko kanina.
Ito pa, kasi ito yung mga importanteng bagay na lahat tayo, mayaman ka man o mahirap ka, lahat kayo apektado dyan sa Pilipinas. Ito, sinabi niya sa SONA niya, with regard to food supply, we are confronted by a two-pronged problem, that which will hit us in the short term and that which will hit us in the long term. Tayo ay naharap sa mga problemang kagaya't nating nararamdaman at mga hamong pangmatagalan. Ang mga suliraning agarang mararamdaman ng ating mga kababayan ay ang posibilidad ng tuloy-tuloy na pagsipa ng presyo ng pagkain at kakulangan sa supply ng ating pagkain upang masuportahan ang mga mamimili para mapanatili ang kanilang purchasing power o kapangyarihan sa pagbili, isinapinal ng Department of Agriculture ang planong taasan ang produksyon sa susunod na panahon ng pagtatanim o planting season sa pamamagitan ng tulong pinansyal at teknikal. Cut ko muna dyan. Okay, DA pa siya noon. 2022 to, yung pinagsasabi niya. Nasaan yung suporta niya sa mga farmers? Okay? Nasaan yung sinasabi niyang kailangan suportahan ang purchasing power ng mga mamimili para mas marami kayong mabili? Wala na nga kayong mabili dahil instead na suportahan ang mga magsasaka, ang mga mangingisda, ano nangyayari? Import, non-stop importation ang ginagawa ng bangag na gobyernong ito. Kaya ngayon, ano nangyayari? Sino apektado? E di ang mga farmers, ang mga mangingisda. Sino ang kumikita? Ang mga middleman. Sino yung mga middleman? E di ang mga traders na kasabwat ni bangag. Ang mga importers na kasabwat ni bangag. See? Tapos ngayon, galit kayo kay Maharlika kasi dati Marcos supporter. Oh, at dati binodyak ko kayo mga dilawan kaya kayo galit na galit sa akin, parang ganon. May nakilala ako, okay? I'll tell you something, mga palangga. Sa dami ng mga impormasyon, okay? I'll tell you something. Si Nelson Suwal, okay, yan, may event yan sila sa Paris. Si Nelson Suwal ay Leni supporter. Okay? Na-meet ko siya sa Paris, France. Very dilawan. Okay? Nag-live ako. Sabi ko, I'm here sa coffee shop. Pero ayoko nang gawin ngayon yon kasi baka biglang ang lumusob mga gorgorero ni Bangag. Diba? Nelson, I hope you're watching. Ay, Malangga, I'm here at the coffee chuchu-chuchu doon sa Paris. Sabi ko, sinong malapit dito? Come over. Ang lolo mo, pumunta. Wala pang 5 minuto. Nasa area siya. Nanonood siya sa akin. Winelcome ko siya. Nagkape kami. Ano sinabi niya sa akin? Hanapin ko, nandyan yan sa live. Sabi niya, Maharlika, galit na galit ako sa'yo. Leni supporter ako. Grabe. Sabi niya na gano'n, hindi kita pinapanood. Ini-skip kita. Gano'n-gano'n. Diba? Napanood na ano niyo yun sa vlog ko. But I respect him. And I totally understand. Sabi niya, Leni supporter ako. Pero hindi, never ever ako maging bangag supporter, sabi niya. Leni Sara siya, actually. Bilang isang Pilipino, actually hindi ako natakot sa kanya. Matatakot kay Nelson. Diba? Nag-usap kami, chika-chika. You know, iba yung pag nakita mo yung kapwa mo Pilipino sa ibang bansa. Kape-kape kami. Wala akong naramdaman takot, but sa halip, appreciation. This is not about kung tutuusin, di ba, sinabi niya sa akin, Leni supporter ako. Kung sarado ang utak ko, katulad ng mga bangag supporter, sabi ko, di, iiwasan ko siya. Ay, Leni ka pala, dadadada. Pero true to himself, very honest person, na sinabi niya, Leni supporter ako, Leni pa rin ako. But sinabi niya sa akin, pero bumilib ako sa iyo, Maharlika, kasi si Bangag, okay? Na sinuportahan mo, sabi niya, 6 na taon akong galit na galit sa iyo. Di ba? Kasi inaano mo si Leni, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. You know, that's normal sa politics eh. Pero sabi niya, dahil ikaw ay nanindigan at sa kabila ng pagsuporta mo kay Bangag at nagising ka, I'm here to support you. Nandiyan po yan sa vlog namin. But again, bakit ko ito kinukwento? Kasi ang layunin namin ni Nelson, layunin natin pareho, whether si Leni sinuportahan mo, o kung sino man ang sinuportahan mo,
yung kaalwanan ng Pilipinas. Kaya sabi ko, enough for the dilawan and the pinklawan, pulahan and green. Just between kadiliman and kaliwanagan. Bangag versus maisog. See, so we have to unite. Doon sa mga leaders all over the world, you know, na mga gusto nyong sumali sa maisog. Forget about your personal mga galit. Normal lang yan, may mga factions tayo sa buhay. You know, gusto nyong manalo tayo sa laban na to, we have to unite. Forget about dahil si ganito, dating dilawan, si Maharlika, ganito, si ganyan, ganon. Set aside your personal things. Then we could win. Anyway, ang takanda na natin. Di ba? Forget about that. Okay, going back, mga kababayan. See, sabi ko hindi ito usapin tungkol sa kung ano ka dati. Kasi tapos na yun eh. Nabudol na tayo. And you, na mga supporters natin ng Dilawan, na sinasabi ko sa inyo, na galit kayo sa akin dahil kumakampi ako kay Bangag. And now, na binubodya ko si Bangag, galit pa rin kayo sa akin? Saan ako lulugar? Saan kami lulugar? Kaming mga nagising. Kung humarap kayo lahat sa salamin at kausapin niyo yung sarili ninyo. Ito bang bunganga ni Nganga Bells ni Maharlika? Ano pinagsasabi nito? You talk to yourself, to your conscience. Di ba? Kahit galit na galit kayo sa akin dahil sa Marcos supporter ako for 6 years. And now, tahimik kayo? Hindi ba pwedeng yung galit nyo wala na dahil pareho na tayo? Kasi ibig sabihin, nanindigan ako dahil yung mga pinangako dito sa mga farmers, not only farmers again, sa lahat ng mga Pilipino, sabi ko nga, kung matalino kayo dahil matatayog naman na inyong pinag-aralan, balikan ninyo ang kanyang sona, kahaba-haba ng mga kasinungalingan. Pero kinuha ko lang po yung mga, yung talagang straight na sa mga taong bayan na naramdaman niyo yung negative result na sinasabi niya kanina doon sa binasa ko ang papatayo ng ospital, wala namang naipatayo. But anyway, tuloy natin dito. Sabi niya, okay, ang mga suliraning agarang mararamdaman ng ating mga kababayan ay ang posibilidad ng tuloy-tuloy na pagsipa ng presyo ng pagkain at kakulangan sa supply ng ating pagkain upang masuportahan ang mga mamimili para mapanatili ang kanilang purchasing power o kapangyarihan sa pagbili. Sinapinal ng Department of Agriculture ang planong taasan ng produksyon sa susunod na panahon ng pagtatanim o planting season sa pamamagitan ng tulong financial at technical. Asan ang tinulong sa inyo mga farmers? Diba, nag-aayuda sila, but that's long term. What is that ayuda? That is political interest. Binibigyan kayo ng ayuda in preparation sa 2025 and also dahil bulusok na ang trust rating ng mga bangag. Kaya po kayo ay sinusuhulan ng mga ayuda na yan. Ang dapat ibigay po sa inyo ay oportunidad na panghabang buhay. Trabaho, i-improve. Katulad ng sinabi niya, ospital. Kung magkakaroon ng ospital sa inyong bayan, definitely mag-create ng trabaho. Ano yung trabaho? Nurses, doctors, yung mga tambay dyan ngayon na walang trabaho. Mga sa utility, gardeners, you know, mabibigyan kayo ng trabaho. Eh kaso, yung budget, di ba, yung 90 billion na dinownload sa opisina ni Bangag at ni Bartek, sa bulsa lang nila napupunta. Kayo, nagalit sa akin, na dating supporter na supporter pa rin ng mga Dilawan, okay, magalit lang kayo. Anyway, kayo naman ang magdurusa eh. Hindi naman ako. Di ba? Hindi ako magdurusa. Kung hindi kayo mabibigyan ng mga proyekto ng gobyerno, hindi po ako magdurusa. Kayo. Ano sabi ni Marcos Jr.? Magbibigay tayo ng pautang habang mas mailalapit natin sa sektor ng agrikultura ang hindi gaanong mahal na farm inputs na bilihin ng mga bulto ng gobyerno. Asaan? Nilapit ba sa inyo? May magsasaka ba dito? Palangga, may magsasaka ba? Import dahil nga sila ang kumikita, mga kababayan. Ano ba sabi ng Bangag dito sa kanyang speech? Sa sona niya. Kabilang dito ang abono. Pesticidio. Putang na. Tagalog ba yun? Pesticides ito, pesticidio. Tagalog ba yung pesticidio? Tarak ko sa yung ano.
Sounds like it. Anyway, ang mga karapat-dapat na ano sabi niya? Mga punla. Yung punla mong wala ng punla. Bayan ba? Wisit. Feeds, fuel subsidy at ayuda para sa mga karapat-dapat na benepisyaryo para sa pangmatagalang solusyon. Itaas natin ang produksyon ng mga kalakal at produktong pang-agrikultura. Asaan? Again, babagsak na naman tayo sa sinasabi niyang bilang na ang araw ng mga smugglers, pero sila ang smugglers. Sila ang sindikato. Sila ang mafia. So kaluoy ka mo. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung kayo ay Len supporter, na galit sa akin, noon, dapat nga love nyo na ako, di ba? Kasi pareho na tayong anti-Marcos. Hello? Gamitin nyo nga yung mga neurons sa mga hitad. Sabi ni Kuti, para sa matagalang solusyon, itaas natin ang produksyon ng mga kalakal at produktong pang-agrikultura at magawa natin ito. Anong petsa na? Nagawa ba? Pagtitibayin natin ang tinatawag na value chain na nagsisimula sa mga magsasaka hanggang sa mga mamimili. Nasaan? Paano ka yung mga magsasaka? Recently, I think last year, nakita ninyo kung paanong walang suporta ang bangag na gobyernong ito. Yung mga harvest ng repolyo, sibuyas, last year, prior to that shortage of sibuyas, nung na-normalize na. Anong ginawa ng ating mga palangga sa norte? Tinapon nila yung mga repolyo nila. Walang bumibili. Why? Walang gobyernong tumutulong sa kanila na i-market ang kanilang repolyo o sibuyas. Kasi ang naima-market, yung in-import ni Michael Ma na kasabwat ni Lisa, kasabwat ni Marcos Jr., kasabwat ng mga bangag. So you have to put that in your head. Mga kababayan, ako ba ang makikinabang dito sa pinagnangak-ngak ko? Sige nga. Pag ginawa ba ni Marcos Jr., sinuportahan ang mga magsasaka, isinabuhay niya yung mga kadyutahan niya. Sino ang maganda ang buhay? Hindi ba ang mga kawawa nating magsasaka? Alam nyo kung gaano kahirap na nagtanim ka, walang gustong bumili ng iyong paninda. Why? Kasi ang binibigyan ng pansin ng gobyerno yung import. Okay? Imported products. Ini-import natin ang gulay. Ini-import natin ang isda. See? Kasi doon sila kumikita. Sino ang talo? Not only ang magsasaka, but tayo dyan na consumers. So if you just open this head, you have to get out from your house right now, mga palangga. Sabi niya pa, may mga bahagi ng nabasa ko na yan. May ikulalya, paulit-ulit. Okay. Ang pagsasaliksik para sa mga makabagong paraan ng pagtatanim at pag-aalaga ng hayop ay masusing gagabayan ng Department of Agriculture. Ang produksyon ng farm inputs o mga kakailanganin ng mga magsasaka sa pagpapalago ng kanilang sakahan ay ating iayon sa mga hamong dala ng climate change, eklabus, and global warming. Question, meron ba dito na magsasaka? Anyone, please comment. Mamaya ko nabasahin yung mga yung mapalangga, mga pa-colorful ninyo. Meron ba? Kung meron, mag-comment kayo dyan. Wag lang trolls, kasi kilala ko yung mga trolls. Magko-comment kayo mga trollsan. Kung meron bang ginawa sa inyong proyekto, ang dami pong pera natin, mga kababayan, ninanakaw lang ng mga ihudi punggol. Yan may pangtoslo ko ng mga kite. Okay? Now what? Balikan natin ang mga kasinungalingan ni Marcos Jr. between bangag supporters and maisog supporters. Again, forget about the yellow, pink, forget about that. It's gonna be two. Bangag, mamili ka or maisog ka para sa bayan mo. No October 7 of 2021, nung bago pa lang, binubudol pa lang kayo ni Marcos. Itong October 7, 2021, tandang-tanda ko to mga palangga. Ako ang pinakaunang-unang supporter ni Bangag Jr.
na pumunta sa Carson Park. Okay? Carson, California. Mga more or less 30 kami. Na unang nangampanya sa kanya. Okay? Nagbayad ako. Yes, kami. $300 for that particular place. Kaninong pera yon? Amin. Hindi kami nanging kay Bangag. Kasi umasa kami na ibabangon kayo. See that yung sakripisyo natin at ninyo dyan sa iba't ibang bansa. October 7, 2021 din, nung sinabi ni Marcos Jr. na itutuloy niya ang War on Drugs DPRRD. Ang sabi niya, but focus on prevention, education, and rehabilitation. Where is it now? Nasaan na? Nagkaroon ba siya? Katulad kay Pangulong Duterte na 3 million, ilan ba yun? Millions of Filipinos, yung mga surrenderies na nagparehab. Nasaan ang kay Kuting? Nasaan yung war on drugs niya? Sabi niya, napakaganda ng ang sabi ng mga Bangag, na kesyo magkaiba. Okay? Yung kanilang war on drugs, ang approach nila compared to Duterte kasi wala daw nagbuwis ng buhay o hindi nagdanak ng pula-pula katulad dun sa Alitagtag. Paano nga naman magdanak ng pula-pula? Kasabwat nila. Puta. Paano magkaroon ng dugo-dugo doon? Ng dinuguan? Kung kasabwat nila at protektor sila sa driver at sa manufacturer katulad na lamang nung na-acquit na si Saya Rot. Paano magdadanak ng pula-pula mga kababayan? Binudol tayo. October 7 of 2021, nung punong-puno ako ng pag-asa na akala ko itutuloy niya yung magandang ginawa ni Duterte in terms of drugs. But look, kaya sabi ko, forget about being yellow and pink or green or red. Just choose Bangag or Matapang or Maisog o Uragon. Pinangako niya yan, balikan niyo, dokumentado itong pinagsasabi ko sa inyo. Hindi po magkakaroon ng paggugurguran between sa mga Bangag o manufacturer kasi sila-sila. Remember, sabi ko nga si Mark Anthony Sayarot, nahuli noong Nobyembre of 2022, November 18, 2022. Prior to that sa paghuli sa kanya, na siya ay sinurveillance siya for I think 6 months ang surveillance kay Sayarot na nahuli na mayroon sa manufacturing pulboronic sa Alabang at nahulihan siya ng 1.8 tons at nakuha yung mga paraphernalias at kung ano-ano pa na talagang siya ay nagluto. So ano nangyari? Hindi na kulong. Sa halip, di ba sabi ko, protektado ng government and recently acquitted. May, last month. Ang galing, di ba? So kaya wala po talagang babaha na pula-pula. Alright? Ano ba mga pinangako sa inyo niya, no? Ni Kuting? Ito, mga pangako niya to nung election pa lang. Okay. Nabanggit niya to kanina, nabanggit ko sa speech niya. I-modernize na yung mga fishing vessels. Ang mga boat ng mga fishermen, ng mga fisher folks. Puprotektahan niya ang mga fishermen at bibigyan ng mga magagandang equipment. Look at now, dyan sa ating South China Sea. Okay? Sa Ayungin Shoal. Okay? Doon sa kung saan may dispute. Ano nangyayari dyan? Pinrotektahan ba ni Marcos Jr. ang mga fishermen? Anong sabi ng mga fishermen presently sa Maisog? Noong panahon ni Duterte, nakakapangisda sila. Pero noong ngayong panahon ni Marcos, hindi na sila nakakapangisda dahil sa jutang ginemis na tensyon. And now you choose between Bangag, Uragon, o Matapang, Maisog. Comment kayo dyan yung mga mamaya basahin ko. Then, ang pinaka-famous na ipinangako sa inyo, ang bugas. Asa naman ang bugas karon? Natag 20. Wala nang 20. Ang 1/4 20, di ba? 20 pesos na bigas. Yan, paulit-ulit. Yan ang pinambudol niya sa atin. Pinangbudol niya during
campaign season. Next, para another pabudol niya sa atin. Nangako siya na poprotektahan niya ang human rights. Okay? Ang karapatan ng ating mga Pilipino. So ano nangyari ngayon mga palangging? Ano ang karapatan? Number 1, binabiolate ang human rights ng members ng KOJC. Tanungin kita ulit. Kasi ito yung problema sa ating mga Pilipino. Ito yung sakit nyo na gusto kong gamutin. Hindi porket hindi natin sila karelihiyon, pababayaan natin sila na apihin ni Marcos Jr. ni Lisa na padala ng 2 batalyon at harasin ang mga kabataan na nag-aaral lamang doon at nananahimik nagpe-pray mga kababaihan. Nakita nyo, pero look at you, media. Tahimik kayo, mga jutang genimis kayo. Kayo, mga ibang religious group, kayo, mga iba, anumang grupo. Kayo, you. Ang dami pong religious group sa Pilipinas na hindi natin alam na karapatan yan. Okay? Bawat isa sa atin may karapatang magkaroon ng choice sa ating pananampalataya. Whether you are Katoliko, KOJC, INC, Muslim, or what. Lahat tayo may karapatan. Hindi natin pwedeng pabayaan, gumaya tayo sa mainstream media na mga yawa na hindi inuulat ang pang-aapi sa mga bata at nilulusob ang property ni Pastor Kibuloy. Okay, fine. Okay? Galit kayo kay Pastor Kibuloy kasi sa mga fabricated na ginawa ni Ontiveros. Okay? That's my opinion in terms of watching dun sa kanilang, sa kanilang Senado. Okay. But if your opinion is ibagkaiba, na ang tingin nyo kay Pastor Kibuloy is ganito, ganyan, masamang tao, fine. Kasi kanya-kanya tayo. My question to you people, yung bang mga bata doon na naniniwala sa kanilang faith, yung mga kababaihan na naniniwala sa kanilang faith, idadamay ba natin sila? Ang kasalanan ng isa, kung may kasalanan man, ay hindi kasalanan ng lahat. Hindi porket sila ay naniniwala sa kanilang pastor at kunyari may binabiolate, for the heck. Okay? May na-violate na kasalanan. Hindi pwedeng isisihin sila kasi sumasamba sila, ganyan. Diba? Nung nangangampanya pa lang si Marcos Jr., ano ang sabi ninyo? Ang kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak. Meaning, ang kasalanan na nagawa ni Marcos Sr. nung siya ay naging diktador nung 20 years, na pinatunayan ni Marcos Jr. na mas mahigit siyang diktador. Diba? Ano sabi natin? Huwag isisisi kay Marcos kasi, hindi naman siya kasali doon. Pero nakinabang siya, kung ano man yun. So it's the same thing dito sa, pinag-usapan natin, human rights violation nitong bangag na ito. So you have to gamitin yung utak nyo. Sayang naman yung mga moral values ninyo, yung mga paniniwala ninyo, yung faith nyo sa Panginoon. If you have that faith, tama ba yun? Sige, pagpalagay na natin. I-convict na natin si Pastor. Dahil yun ang gusto nyo Convict na natin siya. For the heck of the blood. Tama ba? Ginawa ng gobyerno na ang hinahanap nila ay si Pastor Kibuloy, pero wawasakin nila yung gate na wala silang search warrant? Kung ganyan ang thinking nyo bilang Pilipino, good luck! Kasama kayo sa pagbulusok at never ever kayo magkakaroon ng maayos na Pilipinas. Third world, fourth world, baka 13th world country kung merong ganyang term. Buisit. Now, mamili kayo, mga kababayan. Mamili kayo na kailangan bilang na ang araw ng bangag na gobyernong ito. Dahil paulit-ulit kong sinasabi sa inyo mga kababayan, walang leadership ever since the world began dahil nga siya ay polboronic. Siya ay problema ng kanyang ama noon pa. Sabi ko nga sa inyo, ayon sa aking source,
mamamatay na lang, ilang oras na lang, o minuto na lang ang iniintay ni Marcos Sr. na para mabawian ng, magmaalam na, hinahanap pa nila si Bangag kasi nasa Bangagan. Oh. Di ba? So yan yon mga palangga, ang katotohanan. Mismo sa article o sa diary ni Marcos Sr., diary June 12, 1972, sabi niya, Bongbong is our principal worry. He is too carefree and lazy. Here, ayan o. Siya ni Sandra Gambak. Thank you. Ayan ang sinabi ng tatay niya. O, nakikita niya ba? O, ayan. Napin niyo lang niya, pakalat-kalat yan sa internet. So ngayon, mga kababayan, nabudol tayo. Nabudol tayo, lalo na ako. Puta. Di ba? Ngayon, nakikita ninyo na wala talagang pakialam itong gobyerno ninyo. Ngayon, i-connect natin dito sa nangyayari ngayon dyan sa South China Sea na girian na walang gustong magtanggol sa ating Marine Mr. Facundo na naputulan ng hinlalaki. Ano yung approach ng isang presidente kapag may ganyang pangyayari? Wala. May speech ba siya? Wala. Sa halip, yung kanyang executive si Bersamin ang sinasabi, misunderstanding. At tawa-tawa pa habang nagpe-press con na ito may nakita na mga parang palakol, ganyan-ganyan, machete or something. At ito ay hindi lamang pagkakaunawaan, Okay, question again. Mga former Dilawan, Pulawan, Pinklawan, and now Bangag and mga maiiso. Ganyan ba ang gusto niyong presidente na kulang sa approach or paghahanda dito sa mga ganitong krisis na inaasahan na suportahan ang ating mga Navy or mga personnel na kung saan sila yung mga frontliners? Anong ginawa? Inaward-awardan ng ni Au Browner. Oh, may mga medal award ka, chuchu-chuchu, dahil ikaw ay na-jutulan ng hinlalaki. Kahit awardan nyo yan ng 1 milyong award, hindi na maibabalik yung kanyang hinlalaki. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga palangga. Why? Kasi nga, palpak itong gobyerno ninyo. Ano pa yung mga, gusto ko kasi ano sa inyo imumulat ko ang inyong mga alindo. Okay? Na si Bangag bilang isang presidente ay poor in everything. When I say poor in everything, poor in negotiations, communication. Nakita nyo, ngingiwi-ngiwi, bubulol-bulol. Di ba? Nung may mga nagtitrending dyan na yung tungkol doon sa last nan pa yun, 2022, na yung libreng sakay. Meron tayong libreng sakay sa MRT, tapos basta nonsense. Ang ating mga estudyante ay may libreng sakay sa MRT na sa kanto. Ayun po, sabog. When I say poor in everything, poor in communications, poor in hygiene, kasi lagi basa yung iloy, yung kilikili ni Dodong. Di ba nakita nyo? Anyway, yawa, gihatay. Di ba? At bakit ito'y apektado ang bayan? Kasi kapag hindi ka nakikipag-communicate sa inyong mga gabinete, ay palpak talaga. Bakit? Napatunayan na natin to. Na yung mga appointees niya, walang direct na, hindi lahat, walang direct na communication sa kanya. Kasi si Lisa Canas ang nakikipag-communicate, mga kababayan. Kaya siya poor in everything. Poor in communication towards to the Filipino people. To you, Bangag and Maiso. Why? Hindi niya kayo kinakausap. Hindi niya pinapakinggan ang inyong hinaing. Ulitin na naman natin, katulad ng panggigipit nila sa mga hakbang ng maisog. Na hinaharangan ng mga truck. Diba? So sa ngayon, kapag ganito ang presidente, poor in addressing issues, bubulusok talaga kayo. At madalas, kapag ganito, by the way, remember, speaking of this,
Kagabi, di ba, sinabi ko sa inyo yung spokesperson ng Navy na si Jay Tariela. Ang sinabi ng Julul, may mga sugatan. Sinabi niya nga na oo, grabe ang girian, naputol yung daliri, hindi pwede yung ganito. May tapang, may angas. Pagdating kay Bersamin, walang girian. Misunderstanding lang. See that? That's what you call poor communication between mga appointees ni Marcos Jr. Paano magkaroon ng maayos na komunikasyon kung bangag sila? Bangag, bartek, lotang. Your choice. Mamili kayo, sabi ko nga, bangag or maisog. Di ba? Dahil sa mga ganitong klaseng ginagawa ni Kuting o ni Bangag, mga palangga. Di ba? Hindi ngayon na ibibigay ang tamang na i-address o na nasusolusyonan. Okay? Itong mga problema ng ating mga marine at ang ating yung mga nagbabantay-bantay dun sa sa Via Sierra Madre o sa South China Sea at yung sa mga magsasaka. Hindi nagkakaroon ng resultang maganda kasi iba-iba yung mga sinasabi ng mga jutang Genemes. Iba sinasabi ng Executive Secretary, iba sinasabi ng spokesperson, iba sinasabi ng DND. Eh di mga bangag. Iba rin sinasabi ni Kuting. That's why they have to go now. Yun yung sinasabi ko sa inyo, palangga. At ano pa? Ang kapal pa ka itong Kuting na ito. Sabi ko nga, ang tapang-tapang. Diba? Ang tapang-tapang nila na makikipagbangbangan tayo, makikipag-gera tayo ng bonggang-bongga. May pinost si Third Floor Studio. Natuwa nga ako dito. Okay, shout out kay Pam at saka kay Marlon. Follow nyo sila. Subscribe nyo ang mga palangga. Okay. May pinost sila. Ito, basahin ko. Sabi ni Third Floor, okay. Asan si dalawang ito. Dalawang makulit. Dalawang itag. Okay. Ngayon, sabi niya, are we ready? Sabi ni Third Floor Studio. PBBM, Sandro, Bini, Simon, the Marcos sons, are you ready and brave to lead the Bang Bang Bang? Okay? You are promoting and proud. Bawal kabangag-bangag sa front line. Bawal utal-utal sa pagbibitiw ng commands. Exactly. Andito na. Thank you for this information, Third Floor Studio. Ito, kinumpara ang ating armas o yung ating kakayahan. Okay? Ang Pilipinas pala, I hope this is right, Okay. Ang Pilipinas ay mayroong personnel o yung lalaban, okay, sa Bang 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 na 220,000 while China has 2.3 million. Okay? At yung tanks daw nila, ang China ay 9,150, samantala ang Pilipinas ay 45. Ang submarine, wala tayo. Ang China, 95. Ang aircraft, meron tayong 8. Samantalang ang China ay may 1,385. Ang warships natin ay 14. Ang China ay 106. Ang aswang natin dito ako natawa. Kaya gusto ko tumagitin, loko-loko itong dalawang to. Ang aswang daw natin, 40,000. Okay? Kasama na yung mga nangaaswang ng asawa dyan sa Malacanang. Okay? Aswang 40,000. Ang China, wala silang aswang. Antikbalang, mayroon daw tayong 20,000. Ang China, wala. Yung kapre, marami tayo. Andyan lahat sa Malacanang. Maligno, andyan sa Malacanang lahat sa Kongreso, Senado. Mulawin, 1,000. Sangre, 4. Tapos Tulfo Brothers, 3. Keyboard Warriors, 1 million daw. Mayroon daw tayo. Tama, ang Malacanang to. Pero ang China, 0. Anong ibig sabihin nito? Ng kanilang post? Okay? Doon sa kanilang post, mga kababayan, ni Marlon, ng Third Floor Studio, na kino-call out nila ang pamilya ng mga bangag, yung 3 niyang anak, na mga ngiwi din at, mga ngiwi. Okay? Proud ba kayo? Handa na ba kayo? Diba? Mga kalalakihan sila. Dapat proud sila. Silang unang humarap sa atin sa laban. But anyway, hindi nga nila gagawin yan.
Okay? Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kababayan, huwag ninyong pahihintulutan na may mangyaring masama sa ating bayan. Dito sa bilang na sinasabi dito nila na meron tayong 220,000 personnel and the China ay meron 2 million. Ang ibig sabihin, mga kababayan, hindi natin kayang lumaban sa kanila. So the best thing to do is communications between the Philippines and China kasi open naman sila sa negotiation. Sinabi nila yan doon sa Singapore. 'Di ba? Yung general na nagtanong, sinabi doon na they are open at sa mga reports na open sila sa negotiation. Sa diplomatic negotiation. Pero bakit ayaw ni Marcos Jr.? You know kung ano? Kasi vested interest. Dahil sa isang aw-aw. Isa siyang bangag. At bilang isang presidente, responsibilidad niya na bigyan ng proteksyon yung mga biktima doon sa South China Sea. Kung nagtapang-tapangan, kasi ganito yan, kung ako ang presidente ninyo at nagsalita ako na kapag may natsugi dyan na isa lang, ito ay tatawid na tayo sa Rubicon River, no retreat to surrender, baratatatat na tayo, di ba? Paninindigan ko yun. Kasi sinabi ko yun eh. Doon ngayon papasok ang inconsistency ng ngiwi na bunganga ni Marcos Jr. Kaya sabi kong mga kababayan, mamili kayo, supporter ng bangag, o uragon, o maisog, o matapang. Your choice. Palpak po ang gobyerno ni bangag. Walang transparency again. Balikan ko uli na sinisingil natin siya. Nasaan na ang listahan ng iyong expenses ng in and out mo sa bansa? January 2023, kung kayo ay updated sa mga balita, ang tinanong sa kanya yan. Oo, ilalabas namin. Andyan lang yan. Anong petsa na? Nasaan na ang transparency and accountability na sinasabi pa ulit-ulit ng bilang isang politiko, senador ka man, government, appointee ka, whatever, ano ka man, para sa gobyerno ka, yung transparency, bakit hindi nila binibigay sa atin? Yung kanilang expenses. See? Kaya sabi ko sa inyo, yung mga nagagalit sa pagmumukha ko, okay, na dilawan at pinklawan, I am fighting for you. Na dating galit na galit kay Marcos. Imagine nyo, may katuwang na kayo ngayon sa galit ninyo. Di ba? Hindi ako nagbulag-bulagan, tapos ayaw nyong gumalaw. Eh di, good luck sa inyo. Good luck sa inyong excursion sa South China Sea. Harap-harapan na kayong ginagoyo ng gobyernong ito, mga palangga. Tuwang-tuwa kayo, ulitin ko. Ang sabi ni Kuting, noon, siya ay, tawag dito, na siya ay tumatakbo, dapat ay, tayong mga mamamayan ay, friend to all, enemy to none. And now, what? Kailangan pag may natsugi o may nasaktan sa atin, bababakbang na tayo. Inconsistent. Diba? Yung kanyang mga polisiyang pangbangag, inconsistent. Nung campaign, di ba, katulad 20 pesos bigas, dapat hindi tayo makikipag-away dahil bumahin na ang China, ang Amerika, mawala tayo sa mapa. And now, nagtapang-tapangan. Yan ay manifestation o isa sa mga characteristics ng pagiging poor leadership or bangag na presidente. So kung kayo ay, para kayo sa Pilipino, balikan nyo lahat ng sinasabi ko. Kasi mga palangga, dokumentado to, nandiyan na sa dyaryo lahat, sa, pinagsusulat nila lahat yan. Ang sinasabi mga polisiya ni Kuting, magkakaibang pinagnangawa niya. Palibhasa, ganyan po ang epekto kapag ikaw ay pulboronic addictus benedictus. Kapag ikaw gumagamit ng pulburon, which ako never ever, hindi ako nagyuyosi, di ba? Iba-iba ang iyong minumutawi sa iyong ngangabels kasi iba-iba yung amats mo.
Iba-iba yung tama mo. Minsan, may patinuan ka ng konti, hindi ka natugungan, you know? Minsan talagang loaded ka. That's why nagkakaroon ng inconsistent policies. Ang isang bangag na presidente. Your choice, mga kababayan. Ang kapalpakan, remember? Masahol pa kay Noynoy. Remember the SAP 44? I-remind ko lang sa inyo. Isa yon sa mga halimbawa ng inconsistent and poor communication at maybe hindi maayos na koordinasyon. Diba? Dalang sabi noon, kung natatandaan niyo, iba yung sinabi ni ganito, iba yung sinabi ni Noynoy. Diba? Kaya nagbuwis ng buhay yung ating mga SAP during the time. So it's the same thing dito sa naputulan ng daliri. Kasi, ang sabi ni Kuting noon, hindi dapat tayo nakikipag-away. Pero hindi natin alam kung anong kwento doon. Sino ang nag-provoke? Chinese ba talaga o Pilipino? Kasi nung ini-interview ito si Facundo na naputulan ng daliri, hindi siya nagsalita. Ang sabi, hindi siya sasagot kasi yung mataas na lang ang magsasalita sasagot sa mga tanong ng media in behalf of him. Kaya sabi ko, paano sasagot yung mataas? Wala naman siya sa pinangyarihan ng girian. Di ba? Ganon sa korte. Ikaw ba? Ikaw nasasakdal. Nakita mo ba na ganito, ganyan, ganyan? Ano isasagot mo kung wala kang nakita? Wala kang personal knowledge? Di nga ka. So anong sasagot nitong mataas na sinasabi ni Facundo? Pero anong gusto kong sabihin sa inyo? It's all BS. Ibig sabihin, ang kawawang Facundo ay kontrolado ng gobyerno. Na huwag sabihin kung ano ang totoong naganap, kung ano ang reason bakit nautod ang iyatudlo. Ang iyahin na laki. Open your brain. Buksan nyo. Nyeta. Hindi pa kayo gising? Bakit ayaw siya ipa-interview ni Browner o ni Bronner, ni Au-Au? Kasi ayaw nilang sabihin ang katotohanan sa inyo. Ano ba naman yung ikwento niya? Transparency. Ano nangyari? Bakit nautod yung daliri mo? Ikaw ba ang unang nanampal? O ikaw ba ang unang nang duro? Or what? My God, mga palangga. Yan, sabi ko sa inyo, lahat yan ay kapalpakan. Bakit nagpapaiba-iba ng statement si Kuting? Bakit nagpaiba-iba siya ng mga advisor? Baka bangag yung mga advisor niya. Kasi bago ka magdesisyon as president, kaya ka may gabinete, kaya ka nga may mga advisors, or kuha ka ng mga eksperto pagdating sa diplomasya. You know? Ano ba ang magandang approach? Di kumuha ka ng bihasa sa international relation. Kumuha ka ng gabinete mo na may angking galing talino para sa ayos sa diplomasya. Wala. Kasi ang kanyang advisor ay si Bartek. Si Lisa na laging tongga ng tongga at may sapak. See that? Akala ninyo, yung paglalasing nila at pagpupulburo nila ay hindi naaapektuhan ang bayan. Ito pong nangyayari ngayon, na naputulan ng daliri, nagutuman kayo at kung ano-ano pa. Epekto ito ay resulta ito ng wala sa tamang kaisipan ng mga namumuno sa inyo. Lalo na ang kanyang asawang pinuno ng mafia at sindikato. See that? Kasi supposedly, ang mga bagay-bagay, lalo na ang international relationship, okay, yeah. Diplomacy, diplomasya. Merong eksperto na nagsasabi kung ano yung tamang gawin, kung ano yung landas. Hindi pwedeng magdesisyon si Bangag in the first place. Kasi wala nga siya sa tamang kaisipan. Nagkakamali nga eh. Kung kailangan, nagbabasa na nga lang ng script, ngiwi pa, hindi pa niya makuha yung thoughts. So how much more in decision making in terms of foreign policy o diplomasya? Yan ang naintindihan natin. Very basic. Mapapahama kayo, I'm telling you. Mapapahama kayo at ang inyong mga kaapu-apuhan. Why? Okay. Papasok na tayo ngayon dito sa kanilang political agenda interest.